kaibigan. Ito na ang buhay namin dito ngayon. Hindi naman kami sumasala. Pero yung legacy mo na tumulong, wala pang gumagawa. Sana may isa pang katulad mo. Ako magsasabi, bilang kaibigan, bilang tao mo, bilang artista mo, bilang maturuan mo. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Kumustahin natin sa video na ito mga dre, ang isa sa mga tinitingalang character actor na madalas nating mapanood sa mga pelikula ni Erap at Fernando Poe Jr. Naabutan namin si Direk Romy Romulo dito sa Cavite kung saan siya nagsasagawa ng workshop para sa mga kabataang nangangarap na makaapak sa makulay na mundo ng showbiz. Tayo sa Rai TV. Ano po, sila? Sana kahit tinapay hindi ko mabili sa'yo. Mga kaibigan, nahuli ako ni Rai. Inalam ko saan ako naglulungga pag Sabado at Linggo. Ito ang lungga ko eh, no? Itong paligid dito, no? Tsaka yung itaas. Nag-workshop ako ng mga bata. Yun ang ginagawa ko. Papunta tayo sa my humble beginning when I started in the movie industry. Hindi disgrasya, hinanap ko talaga. Kasi, nung ako'y gumraduate ng high school, yung mga kaklase ko, nakapag-enroll na sila sa UE, sa UST, lahat. Ako, sabi sa Romy, saan ka magka-college? Naku po, hindi ako makasagot. Kasi wala, sabi ng nanay ko, this is it. Hindi ka na magka-college kasi we cannot afford to send you to college. So yun, hinanap ko. Saka hanap ako ng hanap, nakita ko, isang hapon, 1:00 ng hapon, may nagtatalo na, sigawan, gano'n. Batang-bata ako noon, dito, 17 years old, tapos yung pala yun yung kaya sa akin ng isang instructor doon. Kilala niyo si Abel Morado, yung mga matatandang artista, katulad ni Erap at saka ni FPJ, Bernard, mga sila yung mga instructor niyan. Tinuro ako, yung sa akin, oy, ikaw, halika. Ako, halika. Yan. Gusto mong sumali? Saan, no? Yun, no? Siyempre, baka pagkakapirahan nga, sumali ngayon ako, talon-talon din ako, maya-maya nakita ko, pinapapanik na ako dun sa tore. Sabi sa akin ganun, gayahin mo ito, instructor nito ha, may umaarte na maharap sa camera, gano'n, no? Pero walang camera yun, pero lang. Sabi ng instructor, ito, nandun ako sa 34 feet ng tore nila. 34 po? Ito, 34 feet. Yan, sabi ng instructor, lagyan ka sa edge na ganyan, tsak! Baril. Tapos maya, binaril ka, tsamahan ka. Ganun lang ako. Malaglag. Hindi naman ako marunong malaglag. Diba? Ulitin natin ha. Ginawa ng instructor. Pang! Tinamaan yung instructor, pak! Bugyak, sub! Sinalo ng net sa baba. Nakita ko yung ibaba, may net. Sabi ko, patay. Paano ko gagawin to? Ayan. Ulit, sabi siya gano'n. Go! Sabi siya gano'n. Gano'n ako. Pang! Tinamaan ka! Pak! Bagsak! Hindi ako makabagsak. Sinipa ako. Bagsak ako. Yun ang umpisa. May humble beginning. Pagbagsak niya direct. Sinalo ko ng net. Talaga? Nakita ko, buhay ako. Okay. Pagtayo ko gano'n, binigyan ako ng spad ng patpat. May gano'n. On guard. Ano on guard? Security guard? No. On guard. On guard. Ganun pala, pinatinuro sa on guard. Dudut. On guard. Tapos gano'n.
lunch. Chung, chung. Oh, yun pala yun. So, nung umpisa, dinamay na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eskribador ang labas. Tapos, after 1 week, sabi sa akin, pumunta yung legman ng araw, may listahan na gano'n. Oh, kasama ka raw doon sa shooting doon sa Intramuros, 12 kuba. Mga kayo, magipaglaban kay APJ ng Eskrima. Apo. Oh. Hindi ko tinatanong kung anong bayad. Apo. Okay. Ayan. Sige, sama ako. Isa yun, pat-pat, di ba? Kawayan. Apo. Doon tunay. Bakal talaga. Talaga? Bakal, kaya lang yung tulis, merong nakabara. Okay. Na pag tinusok ang gano'n, hindi ka masasaksak. Oh. Pero pagdating ng actual na eksena, wala yung gano'n. Wala yun. Ano rin yun? Kasi may number eh. Opo. So, mga instructor magdadala nung. Kakatindi na yun pagka madidiscuss. Opo. Tung, 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 tung. So yun na. That was 12 kuba, starring APJ, Fernando Po Jr., Carlos Salazar, Salvador yata. Dencio Padilla, lahat ng mga mga APG boys ng mga sinasabi nila, okay. So yun, that was a start na Okay. alam mo kung magkano bayad? 15 pesos. Ang take home pay, ang mapupunta sa akin, 10 pesos. May Yung 5 cut pa. pesos sa SOS. Yung 10 pesos na yun, malaki na yun. Ang tuition fee nung araw, 70 pesos, 7 subject yun. 10 pesos ang subject, ang per subject. Isang semester, 70 pesos. Kita mo mura, 70 pesos. 70. Nakaipon ako, yung ilang labas lang. Sumunod lang, 12 kuba, sigaw ng tigmaan, tapos mga hindi na mga taga-APJ, nakukuha na ako, malaki ako, gano'n. Opo. So, bilang stuntman, so, sabihin na lang, stuntman ba si Robin? Hindi nga yan. Basta marunong kang mahulog, marunong kang sumuntok, marunong kang suntokin. I consider myself stuntman. Of course. Okay. So, yun ang pag kaya nga din pala yung palaki ko lang katawan. Laki niyan Gusto kong bugbugin ako na Okay. Sila Bernard Bunin, sila, lahat ng mga action star. Okay. Inabot yun si Fred Galang, director, producer yun. Kaya, doon ako natuto na, ang mga exit ng araw, pag sumuntok ka, pak! Tapos, yung tinamaan mo, babagsak, di ba? Titignan mo ganun. Tapos, laganon ka sa camera. To, last blow! Pak! Saka kaka-exit. Ganun ang mga labanan ng araw. Kasi, mga editing. Opo. May mga, ngayon, pag bahala ka sa sarili mo, ang editor bahala dyan. Anyway, that was my humble beginning. And so on, and what we call it, and the rest is history. Doon ako nag-umpisa, nakasama ko na yung hanggang sa dumating na yung lahat ng bida, batang bida, matandang bida, pisamo sila Bong Revilla, Rudy Fernandez, si Epe, lahat ng batang bida, si karatista, si Ronnie Riquez, lahat ng mga action star, nakasama ko hanggang kay Cesar Montano. Mga workshopper pa kami ni Montano nung araw ni Cesar Montano. Hanggang sa dumating kay Robin Padilla, na sila nung araw, hindi naniniwala sa mga workshop, pero nung na-handle namin na Abu de la Cruz sila, si John Regala, John, kumusta ka? Medyo nakita ko yung mga interview sa'yo, sabi na sa'yo, walang pupuntahan niya. Walang sisyan, hindi kita tinisisi, pero yan ang buhay natin. Anyway, kaya ako bumalik sa industriya ulit. Nag-retired na ako kasi parang sinabi ng mga anak ko, Papa, enough is enough. My first love is show business. I will die with my boots on. Patay sila doon. Ito, sa totoo lang, kasi pag artista ka Kahit anong gawin mo, kahit natutulog ka, pagbiling mo, tumata-artist ka Pero niya. direct nabanggit nyo yan, naniniwala ba kayo na ang pagiging artista ay destiny yan? Destiny sa iba, siguro. Pero ako hinanap ko. Okay. No? Kasi ang
si Mr. Dindo Arroyo, yun ang paniniwala niya destiny eh. Oh. Kayo naman po, anong paniniwala? Hindi ko na, Dindo, mga binubuli yung mga nagka-interview sa'yo. Magkaibigan tayo, destiny. Ikaw naman, Dindo, brother. Magkasama tayo. Writer ka eh. Ano ko eh, character actor na ako nung sumusulat ka eh. Oh, mas ginusto mo yung character actor kasi maraming pera dyan. Mas ginusto ko ang character actor. Nag-assistant director ako nung araw eh. Ay, ayoko ng assistant director. Isa lang yan. Isang pelikula, 70,000. Samantalang pag character actor ka, nakatatlong araw ka rito, nakatatlong araw ka doon, nakatatlong araw ka doon. Dami mong pera. Dindo, huwag mo namang, brother, hindi kita binubo ko, pero sa interview nito, maraming malalaman sa akin kasi mga kaibigan ko kayo, ayoko nagsisinungaling kayo, brother. Kasi masabi ni Lord eh, do not tell a lie. Hindi, kasi pinapaliwanag ko lang iba yung destiny na ano. Kasi pag sinabi yung destiny, yung wala kang kamalay-malay, artista ka na. Okay, yeah. Oo. Tama. Pero yung hinahanap mo, that's not destiny. Siyempre. Oh, si Dindo Arroyo, nagmating kami ng mga worship na ano. Hinahanap natin, brother. Ano ko ba naman? Hinahanap natin, ikaw naman brother eh. Yung pinabibilog yung mga ulo ng mga nag-i-interview sa inyo dyan. Kayo, mga Tom Olivari, mga sinasabi niyo, namamaril. Ako, namamaril din ako nung araw eh. Ang dami kong ang pinatay. Oh, sa pelikula yun. Ang dami kong pinatay, ang dami ng beses ako namatay. Oh, di ba? Huwag yung gagawin itong interview nito, mapapasama kayo. Joke mga brother. Mga brother ko kayo, ha, tinamahan kayo ng lintik. Nagpapa-interview kayo, huwag yung ginugoyo yung mga, yung mga totoo lang ang sasabihin natin. Kasi the truth will set you free. Correct. Ano lang yan. Kasi kailangan sa interview, kailangan, ka rin yung... Totoo ka lang. Ito mo, alam mo, ilang beses nila ako in-interview, nawawala yung ano ko. Sinasabotahe ako eh. Sinasabotahe ako. Alam mo, kasi nung sabotahe, yung kalikasan mismo, nawawala, sabi sa akin ni Laray, naku, direct sabi sa akin, nawala yung ano eh. Ganun talaga yun. Ito mo pati kalikasan against sa akin. Kasi ang dami kong tinitira eh. Isa na kayo, yung pabiro, pero do not tell a lie. Dahil ito gano'n. Nasa sa inyo yan, kung ano man interview sa inyo. Pero, you are in your own rights to say what you want to say in the interview. Sinasabi ko lang yung akin. Nung si Rani, mga ginawa namin pelikula ni Rani, 2 pelikula namin ni Rani. Yeah, FPG stories. Magkagalit na sila, hindi mo magkagalit. Parang sawa na siya kay Paquito, kila brother Paquito, na malangit na Joko, yung papa mo, wala ko nothing against kay Tito Romy mo. Nung kasi kami magkakasama, ako yung, hanggang ngayon naman, underrated ako nila. Sila yung mga pangunahin talaga na pero ako yung walang tanggi. Pag tinanggihan nila, napupunta sa akin. So ano naman kasalanan ko doon, diba? Ako sasabihin sa akin, kumpare ka si Brother Romy Diaz. Sasabihin sa akin, pare, tinanggihan ko na, kinana mo pa eh. Pare naman, pera-pera lang. Kita mo, hinabaan ni Direk yung eh. Kasi ganun yan eh. Ayaw nila tanggapin 1 day, bigay sa akin, at tanggapin ko, nagiging 3 days. Nagiging 4 days, hanggang nagiging full length. Sir, tanong ko lang, bakit ayaw nilang tanggapin? Kasi nga, against sa nila yun. Kasi, meron tayong sinasabi, ang per day ko is kung 30,000 ka. Opo. Pag naka 30,000 ka, 30,000 a day. Yung ibang director, gagamitin ka lahat ng sequence kasama ka. Isang araw ka lang kukunan. Siyempre, iwasan mo yun. Diba? Yun ang iniwasan ng mga Paquito Diaz, Romy Diaz, mga Kami naman, hindi naman umiiwas dyan kasi mura lang kami. Of course. Kung sila 30,000 ng araw, 10,000 kami, 1 day, mga anak naman. Correct. Pare-pares lang, pera-pera lang. Ganoon. Ilang paliwanagan ng natin dyan, no? Apo. Kaya nga, walang masamang tinapay. Mas for sure sa kanila, hindi rin kasi inaalagaan lang nila yung status nila as pangunahing kontrabida. Okay. Kami naman,
kailangan din naman namin mabuhay. Of course. Katulad ngayon, Mr. Coco Martin, kailangan kumubuhay. Mga sundot, ha? Mga sundot, oh. Sundot, oh. Hindi kasi, nakita ko, Benson, samantalahin ko nito. Sabi mo direct, andyan na yung mga kaibigan ko. Oo. Lahat kayo na-interview na rito na nakita ko yung mga yun. Galing mo pala, Benson, sa napanood ko yung interview mo. Galing mo sa drama. Kung ako ang director, bibigyan kita ng dramatic role. Magaling. Pals mo ako eh. Pati yung mga kamag-anak ko, pati yung dabarkans natin. Sabi niya, pag nagkita tayo, papawa ko ng picture sa'yo. Ayaw mo nila maniwala na magkarancho tayo. Kakusa tayo. Diba? Anyway, pero salamat, Benson. Kasi, biro mo, sa dami-dami ng mga kilala kong mga may pangalan sa industriya, si Benson lang ang nagsabi sa akin na binigay ko na yung number ko raw at saka yung picture ko doon sa production. Ako, sabi ko, salamat Benson. Merong isang Benson katulad mo. Bilib ako sa'yo. Kasi ang daming mga kasama ko, mga old-timer, veteran actors yung sabi. Wala man lang gumano sa akin. Harap, Todes Yota. Di kita kay Coco. Ako, hindi ako kasi kanya-kanyang panahon yan. Panahon ni Coco, ngayon, okay, maraming binibigyan ng break yan, nakakatulong ka na. Pero, tulungan mo naman ako. Dalawang sundot na yan, ha? Direct! Dalawang sundot na yan. Direct, kwentuhan nyo naman kami yung sa kasi hindi alam ng tao na FPG boys kayo, tapos nag-erap naman. Ayan, okay. Yung pinakamaganda eh. Yan, no? trivia Okay. na yan. Gusto ko rin Sabi ng mga FPG boys, tsaka may mga original, sila Leonardo de Guzman, sila Pati, sila lahat ng mga FPG boys na mga sila daw mga original FPG boys. Sabi ko, natin nyo, 3 doble. Ay, oy, huwag kayo magagalit sa akin. Sabi lang ako ng totoo, ha. Nung kinuwento ko to kay FPJ. Ang tabi naman si The King kung tumawa, di ba? Si Erap. Sabi nung gano'n yun. Yan. Anyway. Kasi, yun nga, wala pa kayo sa bakuran ng FPJ. Nakipag-iskrimahan ako kay Fernando po. Oh. Di ba? Kayo ba, naka-streama ni Fernando? Ikaw, patis naka-streama ka. Itong streamador ninyo eh. Oh, mas magaling ako siya mag-streama nung araw. Oh, mapaitaas, mapaibaba, ang galing ko mong i-streama. Oh, nag-isip oh. Hindi ako pwedeng putulin dahil kasi board of censor ako, MTRCB ko, alam ko kung ano sasabihin ko, hindi ako mapuputol. Di ba? MTRCB niyan, di ba? Yan. Kaya ako napunta kaya nawala ako sa APJ. Kasi si APJ, nung araw, gumagawa ng pelikula, isang pelikula, isang taon. Swerte na pag nagdalawang pelikula. Si Erap, si Joseph Estrada, si Presidente, 5 hanggang 7 pelikula sa isang taon. Talaga? Oh. Kanina ako pupunta. Sabi nung mga production manager, sabi sa akin, Romy, parang yung mga bobis na ginagano ko ng araw. Diba? Ayan. Sundot na naman, ha? Sabi niya, ang ginagawa mo niya sa APJ, yan. Puro inuman lang kayo dyan. Dito ka kay Erap. Ayun nga. Kaya naging Erap boys ako. Okay. Pero, meron akong 2 pelikulang hindi natapos namin ni Rani noong 1996, 2 pelikula niya, ako na yung kontrabida niya. Binigyan niya ako ng break. Unfortunately, sinasabi nila, di ba? Less fortunate ako. Break na eh. Hindi namin natapos kumandidato. Okay. Nakamatayan. Tapos nung bumalik ako galing Amerika, hinahanap po ngayon yung mga koneksyon. Sinabi ko ngayon, naku, si Coco sumisikat na. Nagpanday na siya eh. Opo. FPJ, naging panday. Di ba? Bong Revilla, naging panday. Opo. Lumapit ngayon ako kay Laboy Alano, patay na rin. Parang boy, lapit tayo kay Suani.
Kasi tapusin na, gusto kong matapos yung pelikula namin. Kasi may purpose ako eh. Kasi sayang naman yung break ko na binigay ni Rani. Yes. Sabi niya, o sige, ano natin, ilapit. Alam mo, sabi ni Sumalangit na mga Tita Susan, sabi niya, naku, huwag na natin galawin yung tinago ng asawa ko. Kasi ayaw ko nang maano siya. May katwiran, pero maganda sana yun. Kung tatapusin yun, patay na si Rani, bilang nakakaintindi ng ano, ako magdidirect ng huli. Kumbaga gusto niya sanang buhay. Papasukan ko ng ano, Coco, pasok ka rito. Ikaw, wala pa yung pumasok si Panday. Apo na ni Panday pumasok si Poco. Pwede yan, no? Ganun sana yung isipin ko. Nag-aaral na kagad, Naging Panday, nag-apo na yung Panday. Ano? Di ba? Ganyan lang sa boy showbiz eh. Sayang, no? Pagka yun. At saka sayang yun, nasimulan nyo na eh. Oo. Ayun yun. Yun yung bugbugan kami ni Rani. Sabi niya sa akin, Molly, sumasayad Sabi mo kasi sumayad tatamaan siya rito. Tak. Tapos gagawin si Rani. Bale, may pinali sa pinali. Handa mo yung katawan mo. Ganun na lang yan, okay? Yan. Ito na ang buhay namin dito ngayon. Hindi naman kami sumasala. Pero yung legacy mo na tumulong, wala pang gumagawa. Sana may isa pang katulad mo. Ako magsasabi, bilang kaibigan, bilang tao mo, bilang artista mo, bilang maturuan mo. Yan. Yun ang sinusunod ko ngayon. Tumutulong ako sa mga batang gusto maging artista. Barya-barya. Makauwi, pumasahe, nakakain. Alam mo naman si Rani, pag ayaw namang mag-shooting noon, titignan kunyari yung script. Ano muna tayo? Tiago, sumalangit naman si Tiago. Sabihin, Tiago, tingnan, bukas na to. Tawagin mo sila, naku, yung mga character actor, inuman na kami niyan, Pag sinumpisahan ng sabihin na natin Biyernes, ang tapos noon, Lunes na. Ganon makisama. Ganon makipagkaibigan si Rani. Okay. Naninigarilyo. Yan na. Malboro. Pag hindi lalabas yun. Kung konting nakakarga na, English speaking na yan. English speaking na yan. Tapos may makita mo. Kaya nagsisindi na sigarilyo yun. Ito sigarilyo niya. Pag sindi niya dyan, ganun yun. Ganyan. Yeah. Pero nasa baba yun. Para pagka naidlip yun, yung sindi ng ganun na sigarilyo, mapupunta ron, mapapasok, magigising. Okay. Kaya ako ang kadikit. Yan. Nasa tabi ako. Pipitikin ko yung baga. Isimplihan ko. Pak! Ditanggal yung baga. Ay, nakagano yung sigarilyo. Matutulog 30 minutes. Lulungay ngayon dito. Sa ano ko, balikat ko. Tapos, gugulit yun. Muli! How long I slept? 20, 30. Really? Yes. Pero mga isang oras yun. Talaga. Tagay kayo. Walang alisan sa lugar yun. Tagay ulit? Oo, tagay. Hindi, ako lang. Siya naka-idlip. Okay. Magugulat nga yun sa ingay namin. Di ba? Biglang sabihin, okay ko mga 30 minutes. Okay. Pag-senyos doon sa driver noon. Ato! Tuturo ako ng bago doon si Rani. Para sa sabungan. 10,000 yun nung araw. Kaya yung mga character actor, ako naman dyan. Rorosita. Relax lang kayo. Relax lang ako. Kailangan ko pa. Isang Linawin niya yung direct. Ako naman yan. Siya naman daw pipitik ng sigarilyo. Relax lang kayo. Yan yung mga namin ng araw. Pag tumagal ka, ng 3 araw kayo naman, kasi walang tumatagal Nalalasing, yung iba gusto lang uminom Opo. Uwi na. Punta sa bahay. Ako, walang alisan sa lugar yon. May 10,000 na ako, pero hindi pa ako maalis. Gusto ko pang mag-boundary pa. Pag tumagal ka pa, another 10,000 yun. Talaga? Oo. Alam ba, ibang karakter mga ano dyan, nandiyan sila, ibang karakter na ganyan. Opo. Oo.
Umuwi na ibang mga character actor, nandudungo pa, makita ka ni Rani, sumakasabay ka lang. Tuturo, to. Ganon. Ganon ka ano. Sabihin, sinong gagawa niyan? Meron bang gagawa niyan? Balahatin ko na kayo, mga kaibigan. Hindi ako nagyayabang. Hindi nyo kaya yung ano, Fernando po. Sana meron. In my own little way, sinasabi ko, yung mga natututunan ko konti, kasi choir ako sa amin, sa aming Oasis of Love, yung mga naintindihan kong tinuturo din sa amin doon, pinaparte ko naman kahit na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ako dyan. Ginagawa ko yun para malaman ng bata na yun. Correct. Kung ano yung diaphragm, at saka yung lalamunan, singing. Sabi, ano ang tuturo niya? Isang character actor na ginugulpilan ni Fernando po, tsaka nila Eddie Garcia yun. Ano mo, hindi. Maski nung nasa Amerika ako, hanggang sa bumalik na ako rito, starting word ko sa kanila, I'll be going back to my first love. Sabi ng mga apo ko, Lolo, yes, I'll be going to the Philippines, ending of this month, I'll be leaving you. Yeah. Dumating ako sa kanila, kaya ako nag-sacrifice ng 18 years, kasi nung pagdating ko sa kanila, kapapanganak lang nung isa, usok-uso yung sasabihin nung anak ko, Papa, meron kami mga babysitter. I don't want babysitter. Sabi ko, hindi ko kailangan ng babysitter nyo rito. Ako magbe-babysit yan. Kasi uso-uso yung mga ibang babysitter nung araw, nasisira ulo, nilalagay sa obin yung mga bata, nililitsyon. Nananakit. Ayaw ko ng gano'n, di ba? Nahirap yun. So yun, legacy pa rin yun. Hanggang sa umalis ako, yung 5 marunong na magmaneho, marunong ano, di ba? Yung isa cum laude na bilang ano, di ba? Ayun, yung mga na natutuwa naman ako na Correct. na may lahi akong buti na sa akin nagmana. Sir, ito, direct, ngayon ko lang itatanong to eh. Kasi naabutan nyo yung panahon nung araw eh. Ito naabutan nyo rin. Ano yung pinakamalaking pagkakaiba noon sa showbiz tsaka ngayon? Okay, good question. Ang pinagkakaiba nung araw, marami. Magtrabaho ako nung araw, 8 days a week. Walang pahinga yun. Yes. Lagare, uso nung araw. Yes. Sabi nung Regal, sabi nung production manager ng Regal, nakapirma ka sa amin ng call slip, ha? 3 days ka rito. Nakapirma ako ng 4 days doon sa Viva. Tapos papasok yung Star Cinema. Yes. Sabi ng Star Cinema, meron kaming para, may 2 araw ka rito. Pipirmahan ko pa rin yun. Swapang ako sa trabaho eh. Gusto kong Siyempre. Diba? Trabaho lang. Opo. Bahala na. Bahala na si Batman, bahala na si Lord. Pagdating ng kompromiso, teka, nasa Baguio si Romy, nakibong Revilla. Tawag si Rudy Fernandez. Mag-usap kayo, magkumpare kayo eh. Okay. Kung kailangan ako ni Rudy Fernandez, kausapin mo si Bong Revilla. Sila na mag-uusap. Sila mag-uusap. Pababain mo yung si Romy dito, gugulpihin ko yan, sabi ni Rudy Fernandez. Gugulpihin ko talaga yan, sabi niya kasi nakapirma sa akin ng calls. Sabi naman ni Bong Revilla, hindi pwede, pare, pinalin pa, babain mo muna dito, ganun. Pakusapin niya ako. 2 araw kang bababa doon, balik ka dito kagad, ha? Okay. Babangay nung kay Rudy Fernandez, tira ko doon. Papahala mga sa direktor. Pagka choker mo yung mga direktor, direct. Meron na kang Cesar Montano, doon sa Star Cinema. Opo. Ano ka doon, The-Effect? Direct eh. The-Effect ka pala doon eh. Tapusin natin itong Night Effect, bukas ka pa ron. Direct eh, sa pagsanghan yung kailangan sige, papakap kita ng alas 4. Alas 4, nagmamanayo si Romy, papuntang pagsanghan, sumisikat ang araw. Pagdating ko doon, The-Effect. Log to lang ako sabi nga ni Yorme, yan nga ka lang, log to ka. Di ba? Ayun, pag senggi mo, twice na, proper na, pak, action. Tira ka na nun. Yun. Yun ang pinagkakaiba. Ngayon, lawa na yun. Ito na nga, nag-interview ako. Direct Coco Martin, baka naman. 3 points, di ba?
Yun lang. Kumbaga mas maraming project noon. Ang dami eh. Ang dami. Yung Big Five lang yun na. Regal, Viva, Star Cinema, Octo Arts, tapos mayroon pang, ano pa sila, APG dyan, may Era pa dyan, di ba? Yun lang naman yan eh. Ganun naman. Pero, bukod kay APJ, Mr. President, yung mga utang na loob ko dyan eh, si Erap, hindi ako magiging MTRCB, tsaka hindi, yung isang anak ko na, sinold yung isang anak ko dun sa, I will take this opportunity, Presidente, nung na-hold sa airport, ayaw nila pakawalan kasi estudyante daw, ba't babalik sa Amerika, tapos na, may girlfriend, di ba? Punta ngayon ako kay Presidente. Lakawi yun eh, Lakawi, kaliwa kong pumirma. Punta ako. Dalay mo ito doon sa US Embassy. Tugdugdugdugdug. Pumirma ng gano'n. Punta kami sa US Embassy. Sabi nung anak ako, yung mangga, wow! So, pinabalik sa Amerika. Ang ngayon, doon sa Amerika. Talaga? Hindi ko alam yun. Ano lang, connection Na-hold lang pala siya sa embassy. Connection lang yan. Ito, malay mo, itong interview sa akin, maraming magkukonek yan. Pero isa-isa lang mga kaibigan. Baka hindi ko na kayanin. Lamatas na yota. Matandem na yota. Marami talaga. Pero marami pag talaga. si Coco kumuha sa akin, 4 points! Hindi joke yan, Direk ha? Yes. Hindi joke yan. I want to work with you. Yes. Thank you. Of course. Yan. Thank you, Rai, sa interview. Yes. Thank you sa ano. Salamat po, Direk. Okay. Ayos na po yun. Grabe yung sinare nyo sa amin ngayon. Full pack. Maraming salamat po. Thank you. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.